Hello po mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Mano po, dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po na inyong lingkod mga katambay. Ito po, nakakalungkot po mga katambay sa isa pong Vice President ng bansa na halal ng bayan. Pero sa kabila nun, yung seguridad po ng isang Vice President, katulad po ng Presidente, na binibigyan po ng seguridad ng bansa. Pero sa kabila nito, dahil sa politika rin, di umano, na wala ng unit team. Kaya po, first time po, natatanggalan po ng security na sinasabi ang isang Vice President. Babawasan po. At ito po ay 75 pulis ang naka-assign na security po ng Vice President ng Republika ng Pilipinas. Ito po, pakinggan po natin sa balita po ng UNTV at komentuhan po natin mga katambay. Inalis na umano ng Philippine National Police ang 75 PNP Police and Security Group na naka-assign bilang security detail ni Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na statement ni VP Sara, sinabi nito na si PNP Chief Police General Romel Marbil ang nag-issue ng kautusan kahapon July 22. Tiniyak naman ng pangalawang Pangulo na hindi nito maapektuhan ang kanyang trabaho. Umaasa rin siya na ang hakbang na ito ay makatutulong upang mabawasan ang paglaganap ng ilegal na droga at krimen sa bansa. Hindi pulis ang nagbabantay sa Vice Presidente kung hindi mula sa Presidential Security Command gaya ng mga nagbabantay sa Pangulo. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, karamihan sa mga ito ay mga sundalo. Kung meron mang pulis na nagbabantay, ito ay support lamang sa PSC. Gayunman, inamin din ni Chief PNP na nagre-recall sila ng mga security escort dahil kailangan ng PNP ng dagdag puwersa para magpatrolya. Hindi lamang anya opisyal ng pamahalaan ang tinanggalan kung hindi pati na rin yung mga retired general. Matindi po ang PNP Chief General po natin ng PNP, si General Marbil. Napakahigpit po pala mga tambay. Pati ang seguridad ng Vice President ng Pilipinas. Tatanggalan mo, babawasan mo mga tambay. Yung seguridad, alam naman po natin ang Vice President ay lumalaban po sa mga kaliwang grupo, mga terorista. At marami pong nagbabanta sa buhay ng Vice President. Hindi po di umano katulad ng Presidente, nakakampi na po lahat ngayon. At lahat po kaalyado. Hindi po katulad ng Vice President na talagang unang-unang kinakalaban. At talagang nakikita naman natin yung mga kaliwang grupo kung bakbakan po ang Vice President natin. Di ba? Nandiyan pa mga terorista. Nakakalungkot lang po mga tambay. Para sinisingle out mo ang isang Vice President na nagtatrabaho. Buong Pilipinas pinupuntahan ng isang Vice President. Napakarami pong offices na tinayo ng Vice President offices sa buong Pilipinas na pupuntahan po at pwedeng puntahan ng Vice President ng Pilipinas dahil ito po ay lahat ay nagpapangsyon ng opisina ng Vice President na itinayo po sa ating bansa. Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa. Napakarami na po mga katambay. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, mahigit 10 na po yata o kung hindi man kulang 10 mga katambay. Nakakalungkot lang po. Mababalitaan natin sa isang general, na paswelduhin din ng Pilipinas, ng mga Pilipino, ni Juan de la Cruz. Paswelduhin po natin ito. Ang isang general. Dito ba? Para siya'y mag-utos sa isang halal ng bayan. Dahil ang Vice President ay halal ng bayan. Di po ba? Samantalang itong PNP Chief o naging general, appointee po ito ng Pangulo, mga tama. In-appoint po para maging general o PNP chief sa ating bansa. Di po, nakakalungkot lang po. Ibang klase po ang pamumulitika sa bagong Pilipinas, mga tambay. Ibang-iba po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi mo narinigan natanggalan ng security o bawasan ng security ang dating Vice President na si Leni Robredo sa kabila ng ito, hindi kaalyado ng dating Pangulong Duterte, mga tambay. 6 na taon pong binakbakan ni dating Vice President Leni Robredo hanggang dalin pa ang pagbabakbak sa ibang bansa. Pero never naisip ni dating Pangulong Duterte na tanggalan o bawasan man lang ng security ang kanyang Vice President na si Leni Robredo. Samantala ngayon,
Nagtatrabaho ang Vice President ng Pilipinas kung saan-saan nagpupunta. Nagbibigay na simpatsya sa mga tao, sa mga Pilipino naghihirap, ng mga kababayan natin. Pati mga namamatay na sundalo, namamatay na mga politiko, mahihirap nating kababayan, pinupuntahan sa mga liblib na lugar, kabundukan. Tatanggalan mo, babawasan mo ng seguridad ang isang Vice President. Di sana ibawasan mo rin ang Presidente. Nung nakaraang SONA, ilan po ang pinadeployed nyo po, Mr. General Marbil? Libong kapulisan. Libo po. Kasama po ang MMDA natin. Kasama po yan sa lahat. May mga kasundaluhan pa po, mga tambay. Ganon po katindi. Pagdating po sa Presidente, lahat po ng ating sandatahang lakas, pulis, kailangan i-deploy pag Presidente. Pagka Vice President, babawasan mo pa. Parehas halal ng bayan yan. Nagtatanong lang po si Kamano, masyado po yata tayong nagiging political. Sir, General, magugustuhan po ba ng taong bayan yan, mga katambay? Yung ginagawa po ngayon sa bagong Pilipinas, lalo po ng isang general na paswelduhin din po ng bayan, paswelduhan ng Juan de la Cruz, nagpapasweldo tayo sa mga ito. At halal natin ang bayan, halal ng bayan ang isang Vice President. At alam naman natin ang proteksyon ng Vice President na hindi nalalayo sa proteksyon ng Presidente. Dahil ito po ay sinasabing papalit kung sakaling may mangyari naman, huwag naman sana sa Pangulo. Automatic po ito magiging Presidente. Kaya kailangan natin proteksyonan. Sa panahon po yata ng bagong Pilipinas, wala po yata silang sympathy o sinasabing dapat proteksyonan ang isang Vice President. Ang akala naman nila, matatakot nila ang isang Inday Sara, ang isang Vice President Sara Duterte. Kaya nilang takutin ang isang Duterte. Lalo tuloy nabubunyag, ang kanilang layunin, ang sinasabing, bagong Pilipinas, mga tambay. Sino po ba mga appointee ng Presidente? Appointee rin po ang DILG Secretary. Si Secretary Abalos, appointee po ng Pangulo. Sino po ba ang boss ng PNP General? Di po ba ang Abalos ang Secretary ng DILG? Appointee rin po ang General. General Marbil, mga katambay. Nakakalungkot lang po, mga katambay. Dahil na po sa politika at dahil po sa lumabas di umanong video ng Presidente, di po ba? At hindi rin po pag-ating ng SONA ng Vice President sa SONA. At hindi rin po nanood o nakinig man lang ang ating Vice President sa SONA. Mas pinili pa pong pumunta doon sa namatay po na politiko po na kababayan natin sa Bohol. At makisimpatsya rin po sa mga, mga nasuspinding mga politiko po sa Bohol. Kisa piliin makinig at manood ng SONA. Nagkaroon po ba doon ng sinasabing nasaktan po ba ang bagong Pilipinas? Nasaktan po ba ang Pangulong Marcos? Kaya po ganito po ang iginante ng isang general na tanggalan, bawasan ng seguridad ng isang Vice President ng Pilipinas. Alam po ng mga Pilipino, mga tambay, di ba? Alam po natin ang ginagawa. At nakikita po ng mga Pilipino ang ginagawa niyo po pamamahala ngayon sa bagong Pilipinas. Imbis na trabahuin po ni General ang numero 1 krimen sa ating bansa, lalo po sa Metro Manila. Nangunguna po sa index ng buong Southeast Asia ang siyudad ng Maynila. Talamak po ang krimen, patayan, mga sari-saring krimen, holdapan, pati po adiksyones, nangunguna po sa buong Southeast Asia at nangunguna rin sa buong Pilipinas ang siyudad ng Maynila sa napakataas na krimen at adiksyones, mga tambay. Kasama po, pumapangalawa ang Quezon City. Pero ang tinatrabaho po ng isang magiting kapita-pitagang general sa ating bansa, tanggalan po ng seguridad ang isang Vice President, mga tambay. Hiyang-hiya naman tayo kay General, mga tambay. Ang laki ng problema ng Pilipinas, lalo sa droga, krimen, running in tandem, terorista. Pero tinututukan po ang pamilya Duterte ngayon, ang Vice President, mga tambay.
Anong klaseng bagong Pilipinas ito, mga katambay? 6 na taon tayong dadaling sa pamumulitika. Pabagsakin lamang ang mga Duterte. Hindi na makabalik sa pinakamataas na pwesto ang mga Duterte. Sila na lamang. Pero mahirap pong mangyari yon. Dahil mahirap po itago ang mga bulok, ang kabulukan po ng ating pinaggagawa. At yung kahit itago mo na itago, sisingaw at sisingaw ito, mga tambay. Ngayon po, di umano, sumingaw na. Yung sikreto po, di umano, kung totoo man ito. Yung sikreto po ng Pangulo sa pagiging drug user nito, lumalabas na raw di umano. May video na. Kung ito po ay totoo, lumabas na ang baho ng Pangulo. Di ba, mga tambay? Kaya po, gumagawa po ng paraan. Ito po, ang biglang ganti. Ganti po nila yata to di umano sa Vice President. Yung sinasabing, hindi pagdalo, wala ng unit team, sila naman ang may gawa ng paano nila batikusin, paano nila, ipakita sa mga Duterte yung pagtanaw di umano na utang na loob, nasamahan sila ng Vice President. Ganito pa ang ganti na ginagawa nila nung ligawan nila ang isang Sara Duterte para maging kaalyado o ka-unit team at manalo po bilang presidente ng bansa. Dahil hindi po ito mananalo kung ito po ay kalaban niya mismo, ang Vice President ng halalan. Dahil mismo, hindi siya nanalo ng isang Vice President nung panahon po ni Leni Robredo, mga tambay. Tapos nakaupo pa ang Pangulo ng Pilipinas na napakataas ng approval at trust rating ni dating Pangulong Duterte. Magmula na umupo hanggang ito'y matapos ang termino, napakataas ng approval at trust rating. Hindi mananalo si Vice President Sara Duterte. Malabo yun, mga tambay. Pagpapasalamat man lang sa isang Vice President na nakuha nyo bilang ka-unit team nyo at nanalo kayo sa pinakamataas na posisyon ng ating bansa. Ito po ang ginaganti. Pamumulitika, mga tambay. Kayo po, ano po masasabi nyo, mga tambay? Ito po ay politika. Mga appointee po ito. Appointee ng Pangulo ang DILG Secretary at appointee rin po ng Pangulo ang isang General Marbil, mga tambay. Nakakalungkot lang po. Pwede po tayo mag-comment, mga katambay, ang nangyayari sa ating bansa. Lalo-lalo na dito po sa pamumulitika sa mga Duterte. Halal ng bayan, mga katambay. Halal ng bayan. Tatanggalin mo ng seguridad ang isang Vice President. Tanggalan mo sana lahat. Pati ikaw, isang general, bawasan mo ang security mo. Mga senador, congressman, lahat nang mabawasan hanggang mayor, may mga pulisyan. Lalong-lalo na ang presidente. Na ubod ng dami ang seguridad, ang security. Bawasan mo lahat, hindi mo sinisingle out. Sinasabi mo lang sa balita na binabawasan mo, ipakita mo, General Marbil, yung sinasabi mo, umpisahan mo sa Pangulo. Bakit inumpisahan mo sa Vice President? Kung nangangailangan pala ng maraming pulis, ang PNP, nagtatanong lang po si Katambay Manong, mga tambay. Nakakalungkot. Muli po, si Katambay Manong po, nalulungkot po sa nangyayari para sa ating Vice President. Ingatan nawa po, mga tambay. Paalam. Bye-bye.